Isang magandang umaga, nandito ako ngayon sa bayan ng Pagsanghan dito sa Laguna, kung saan pinuntahan ko yung arko ng Pagsanghan. Nakakatuwa dahil may mga kwentong bayan na itong arko na ito ay suporta laban sa mga bandido, dahil nung panahon ng Kastila ang mga tulisan ay laganap sa bayan ng Laguna. Pupunta natin, ito ang naging depensa tulad ng arko sa Santa Rosa. Punta natin, nakakabilib dahil ginawa itong arko sa pamagitan na lang kanilang mga kamay, gamit lamang ang pinaghalong adobe, gatas ng kalabaw at saka yung puti ng itlog. Punta natin, tara. Ang Pagsanhan ay kilala bilang tourist capital ng Laguna. Dito mo rin matatagpuan ang dinarayong Pagsanhan Falls. Pero bukod dito ay mayroon isang bantayang bato na nagsilbing proteksyon ng mga mamamayan at bayan ng Pagsanghan sa mga tulisan. Ito ang arko ng Pagsanghan na kilala sa tatlong Romanong arko o mga trangkahan na gawa sa adobeng bato, puti ng itlog at gatas ng kalabaw. Sa tuktok ng arko ay ang Royal Coat of Arms ng Spain o escutcheon sa ginto at dilaw na binabantayan ng dalawang Castilian lion. Ang Pagsanhan ay orihinal na baryo ng Lumban noong 1688. 8 mga ngalakal na Hapones at Tsino na labis na humanga sa estratehikong lokasyon ng baryo sa sugpuan ng Balanak at Bumbungan. Ang mga ilog ang nagtatag ng bayan. Nagtatag sila ng pakikipagkalakalan at nakikibahagi sa industriya ng betel nut. Sa kalaunan, ang baryo ay naging maunlad na sentro ng kalakalan ng Silangang Laguna at umagint ng mga pamilya mula sa mga nakapaligid na komunidad ng Cavite at Pila. Noong December 12, 1668, ang nooy Gobernador General na si Juan Manuel de la Peña Bonifaz ay nagpalabas ng isang kautusan na nagtataas ng katayuan ito sa isang bayan. Noong 1688, pinalitan ng Pagsanghan ang bayi bilang kabisera ng lalawigan. Ito ay nanatili hanggang 1858, kung saan ito ay namumulaklak bilang sentro ng kultura at komersyal na lalawigan. Ang Pagsanhan ay matatagpuan sa Riparian Delta na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng mga ilog ng Balanak at Bumbungan. Orihinal na tinawag na pinagsangahan, sanga o juncture, pinaikli ito ng Pagsanhan ng mga sinaunang kolonyalistang Espanyol dahil nakita nilang napakahirap bigkasin ng pangalan. Ang mga tulisan ay laganap sa Laguna noong mga huling taon ng kolonisasyon ng mga Espanyol. Maging ang Guardia Civil noong panahong iyon ay hindi makontrol ang mga gawain ng mga tulisan. Noong hating gabi ng December 8, 1877, malapit na sa kanlurang pasukan ng Pagsanghan ang grupo ng mga bandido na pinamumunuan ni Tangkad na nanloob na sa kalapit na bayan ng Mahayhay. Nang papalapit na ang mga tulisan sa bayan, ay bumungad sa kanila ang isang magandang babae na nakasuot ng puti at may hawak na nagniningning na espada. Gumuhit siya ng isang linya at ipinahayag na ang bayan ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Nakaranas ng takot ang mga tulisan at agad na nagtungo sa bundok. Nasaksiyan ito ng isang residente at sinabi niya ang kaganapan sa Spanish Cura. Nakalaunan ay nagsabi nito sa mga autoridad ng gobyerno. Lahat sila ay hindi naniniwala sa kwento hanggang sa pumunta sila sa mismong lugar at nakita nila marka ng espada ng Berhen. Upang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa kanilang patrona, ang Berhen ng Guadalupe, tayo sila ng trangkahang bato sa mismong lugar kung saan nakita nila ang marka ng espada. Ang Pagsanghang Ark ay kilala rin bilang Puerto Real. Sa ilalim ng pangasiwa ng isang paring Franciscano, sina Fray Cipriano Bac at Don Manuel de Arte. Ang arko ay itinayo mula 1878 hanggang 1880 ng mga taong bayan sa pamamagitan ng kinaling mga kamay. Ang mga batong adobe na pinagsama-samang gatas ng kalabaw at puti ng itlog.
Ang salitang pagsanghan at ang mga taon ng pagpapatayo nito na nakasulat sa ibaba nito sa itaas na bahagi ng western facade ng gate ay nasira at pinalitan ng pagbati. Si Gregorio F. Zaide, tubong bayan, ay gumawa ng isang proyekto upang maibalik ang makasaysayang trangkahan sa pamamagitan ng mga pagsanghenyo. Nang makakuha ng permiso sa National Historical Commission of the Philippines, nagsimula ang proseso ng pagpapanumbalik sa ilalim ng pangasiwa ni Engineer Tito Rivera at natapos noong May 25, 1975. Isang malaking tansong plake ang inilagay sa dingding ng arko bilang pasasalamat sa mga nagbigay. Sa ngayon, nakatayo pa rin ang arko ng pagsanghan sa isang pangunahing lansangan ng bayan, makisig at matibay na nagsisilbi pa ring bantay at nagbibigyan ng proteksyon sa mamamayan ng pagsanghan. Ako si Ata at ito ang Kalakaw TV. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.